Sino? Sa Agustin. Ano, pasukin natin? Tatlong Muslim yun eh. Mga Muslim daw yung ano eh. Una sa lahat, sa muli naming pagbabalik sa inyong panunood o pakikinig, handog namin sa inyo ang pinakamahalagang salita. Walang iba, kundi ang Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumain niyo ang kapayapaan, ang pagpapala, mula sa Allah. Mga brothers and sisters, ang paksang ito ay tumutukoy sa ating mga kapatid na Muslim, particular dito sa ating bansang Pilipinas. May mga taong nagsasabi na ang mga Muslim daw ay mga terorista. Ganito po yan mga brothers and sisters para lubos nating maunawaan kung bakit may diskriminasyon sa mga kapatid nating mga kamusliman na pinaparatangan ng terorista, mamamatay tao. Ang iba sa mga mamamahayag at sa media outlets sa Pilipinas ay nagbabalita tungkol sa terorismo at nagkakaroon minsan ng maling paglalarawan sa mga kapatid nating Muslim dahil sa sensationalism o kakulangan sa pagsasanay ukol sa sensitibong kultura at impluensya ng mga lumang kwento na walang katotohanan, maraming mamamahayag o reporter lalo na ang mga nakabase sa Metro Manila, mga kulang sa malalim na kaalaman tungkol sa Islam, higit sa lahat ang kasaysayan ng kultura ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Dahil dito ginamit ang salitang terrorist o Islamic extremists. Ang paggamit ang relihiyon bilang paglalarawan sa isang kriminal ay nagdudulot ito ng maling impresyon sa publiko sa modernong panahon ng internet at social media. Lulusubin ko sila ron, dadalhin ko ang buong puwersa ng sandatahang Pilipinas at papatayin ko sila lahat. Susunugin ko yung mga bahay nila, papatayin ko pati mga ipis at daga. Lahat po, pati Lahat. po mga bata. Lahat. At Kailangan burahin ang lahi nila. Yan lang ang, kahit na masunog ang kaluluwa ko sa impyerno, gagawin ko yan. Nagmamadali ang mga mamamahayag na mailabas agad ang kanilang ibabalita. Breaking news para pasikatin ang kanilang network. Sa sobrang pagmamadali, hindi nila pinag-iisipan kung sila ay nakakasagasa sa mga ibang relihiyon tulad ng relihiyong Islam. For example nga lang si Mike Burong Omar, nakagawa ng isang krimen. Ito ay hindi po binabanggit ang pangalang Mike Burong Omar, kundi ang sinasabi, isang Muslim na nakapatay sa isang lugar. Ang ganyang mga balita ay negative view of slander of Muslim, negatibong pananaw o paninirang puri sa mga kapatid nating Muslim. Ngunit ang masakit sa aming mga Muslim, may ilan sa mga taga-media o mamamahayag, mga reporter, kapag ang isang hindi Muslim nakagawa ng krimen o pagpatay, whatever, ay hindi sinasabi na kapatay ang isang Kristiyano at isang Kristiyano ay terrorist. Gayunpaman, kami ay nagagalak dahilan hindi ninyo sinali sa balitaan ang mga kapatid naming Kristyan dito sa ating bansang Pilipinas na sila rin ay mga terrorist o mamamatay tao. Mga brothers and sisters, ang mga Muslim, ang pagiging matapang ay isang katangian ng marami sa kanila. Ngunit ang katapangan na ito ay ginagamit lamang sa pagtatanggol sa pamilya, dangal at prinsipyo, lalo na kung bastusin ang relihiyong Islam. Ang katapangan ng mga Muslim ay hindi sa pagpatay ng mga inosenteng tao. Ang krimen o pagpatay ay gawa ng masasamang individual, walang kinalaman sa kanilang pagiging Muslim. Ito ay nakatala sa banal na Quran. Malinaw na sinabi ng Allah, malapit sa kanyang kahulugan, whoever kills an innocent person, it is as if he has killed all of humanity, and whoever saves a life, it is as if has saved all of humanity. Surah Al-Maidah 5, verse 32. Yan ang malinaw na sinabi ng Allah, sinumang pumatay ng isang walang sala, inosinte, para na rin siyang pinatay ang buong sangkatauhan, at sinumang nagligtas ng isang tao, para na rin niyang iniligtas ang buong sangkatauhan. Ngunit kung mayroon mang mga grupo ng tao na nagpapakilalang Muslim sila, ngunit sila ay gumagawa ng krimen o terorismo. Sila ay itinatakwil ng Islam. Sila ay lumalabag sa mga batas ng Islam. Hindi makatwirang ituring silang mga Muslim dahil bilyong-bilyong Muslim sa mundo ang madadamay dahil lamang sa krimen kanilang ginawa. Sa totoong buhay, ang mga Muslim ay kilala sa pagiging napakabait at bukas palad sa mga bisita. Labis ang kanilang pagpapahalaga sa kapayapaan na siyang kahulugan ng kanilang pagbati na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. Mga brothers and sisters, ngayon pa lang, ako ay bumabati sa inyo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lubos na gumagalang, Mike Burong Omar,